At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's, there's hindi, Or should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Para maging milyonaryo. Alright, nagbabalik ko tayo mga kabritan. Welcome back na naman ho dito sa ating reaction video sa Danagan Balita News Update. Magandang buhay ho, Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay magsisimula sa atin na naman pong balitaktakan at usaping politika. At binabati ho natin itong si Mami Rose at Daddy Berting, lalo na ho si Toby Tobias dyan sa Cebu City at lahat po ng mga moderators ho ng Danagan Balita News Update. Maraming salamat at sa lahat ng mga sumusunod na o sumusuporta at lagi hong nakatambay dito sa ating bahay mga kabalitaan. So ngayon po ay pag-uusapan naman ho natin, balikan ho natin yung naging pahayag ni VP Sara Duterte patungkol ho sa NEP, patungkol din naman sa GAB at sa GAA mga kabalitaan. Dahil medyo hindi ho talaga nagkakamali dito si Inday Sara Duterte. Kaya ho siguro, isa sa mga dahilan, kaya ho gusto nilang sipain, tatanggalan ho ng karapatan at pinapa-impeach din po itong si VP Sara Duterte. Dahil dito na po lumalabas talaga ang mga sinasabi ni VP Sara Duterte patungkol ni Zaldi Co at nitong si Martin Romualdez mga kabalitaan. Kung matatandaan niyo po, yung kanyang press con ay sinabi niya dito na kinausap niya si President Bongbong Marcos patungkol ho sa budget, taon ng budget, yung sa AKAP, yung sa GAA, sa GAB, at saka sa NEP mga kabalitaan ay nakikita niya na lutong Macau ito mga kabalitaan. At hindi umano ito dumaan sa buy-cam o buy-scam mga kabalitaan. So dito na lumalabas yung katotohanan. So kung ating tagpi-tagpiin ho, kung ating idudugtong simula pa lang ho sa una hanggang ngayon, ay ito ang pinaka-dahilan kaya galit na galit itong si Tamba at si Zaldi Co. Dahil mga kabalitaan ay kanyang binisto ho ni VP Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaso nga lang po, ay balikat lamang itong ating presidente. Siyempre, pinsan niyang buo eh. Malay mo natin kung makadikwato sila dyan, baka may partida nitong si BBM. Yun po ay atin lamang pong anticipation. Hindi ko naman sinabi na ganun ho talagang mangyayari. Pero kung titignan ho natin yung simulat sa poll, ay may koneksyon ho talaga ito. Kaya galit na galit sila ni Inday Sara Duterte. Dahil lahat ng mga budget na pinag-uusapan ay hindi ho dumaan sa buy-scam mga kabalitaan. So walang usok na hindi ho sisingaw, hindi ho lalabas. Walang baong hindi sisingaw. Kung matatandaan nyo po yung sinasabi ho natin. So ito na po yung pinaka kabuuan na mga sinasabi ni VP Sara Duterte sa mga irregularidad na ginagawa ho dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. So klaro ho. At talagang alam ni Inday Sara Duterte. Kaya gusto nila itong sipain mga kabalitaan papalayo. Na hindi na ho sila makakita ni Inday Sara Duterte. Lalo na, lahat ng mga ginawang kabalastugan dyan sa Huwad Committee, malamang ito ang isa sa mga dahilan na ginamit din ni Tamba itong mga tongreso o tongresista na nagpapagamit dahil nga po ay para ho magkaalaman sa partida mga kabalitaan. Yung suporta ba? Partida. O sige, may partida ako marapit na yung halalan. Suportahan mo na lang ako, Tamba. Parang ganun ho. Now, ipaparinig at ipapanood ko po sa inyo ito.
i-recap po natin kung ano ang mga sinasabi dito mga kabataan ni VP Sara Duterte. Dahil sa kanyang pagbibisto nito, sa kanyang pagsisiwalat sa taong bayan, ay ngayon lumabas na ho talaga yung katotohanan. Talagang may Diyos mga kabataan. So hindi niyo po yan may deny dahil nakatingin lamang ho yung ating Panginoon sa atin. Kung ano ginagawa ho natin, yan ay babalik sa inyo. Kaya nga sabi ni Inday Sara Duterte, simple lang mo, kahit galit na ho siya nitong panahon na ito, na ang gaba ay dili magsama. Hindi daw mag-iingay. Ang karma ay kusang darating lang ho yan pag medyo sumobra na ho kayo. So ito na po yung karmang lumabas. Nagkabistuhan na ho diyan sa mayabang kapulungan. So, masakit isipin, pero ito kasi yung katotohanan eh. Nangyari na ho. Pero hindi ho ito. Hindi ho ito kontra kay Inday Sara Duterte. Mas pabor pa nga ito. Dahil nga po mga kabataan ay napatunayan na ni VP Sara Duterte yung kanyang mga sinasabi patungkol ho kay Saldico at nitong si Tamba na talagang naghari-harian dyan sa Kamara. Well, hindi na tayo magtatagal. Panoorin na ho natin to mga kabaitan, yung press con no nakaraan October 18, 2024 dyan sa Office of the Vice President. So, personal, and then, bakit ako nag-resign, umalis sa administration, DepEd, alam niyo na yon. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkocontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Saldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, diba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, diba? President, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magkatanong ka na? Ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit nang ganito na ang GAB? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, di ba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Di ba magkatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Hindi ko nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP and nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung GAA. Yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. So, that's DepEd, budget. Ang huli is yung taong bayan. Okay?
So, pwede ba, pag nakita nyo siya, sabihan nyo siya, alam nyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagaganito ba? Ayoko yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. So, sabihin nyo sa kanilang lahat, huwag nyo na lang banggitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sabihin, kailangan mo pa sabihin na, oh, nabudol niya ako. So, taong bayan. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, ha? Umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Nakatayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sa tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Wow! I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself
cutting his head. So ayun po mga kabalitaan. So isinabay na ho natin yung mga nakaraan hong mga yung issue nila na inano daw si yung bagong graduate ng Philippine Military Academy na nag-request ho na sana arborin yung relo ni President BBM o ni President Bongbong Marcos at parang nangyari rin kay Tatay Digong Duterte at ito ay talagang trending ho itong balitang ito dahil nga binunyag ni Inday Sara Duterte na napakamali daw yung ginawa ng ating presidente dahil parang walang inisyatibo. Inuulit pa yung tanong kung ba't niya hihingin yung relo niya sa isang Philippine Military Academy graduate mga kabalitaan. So balikan nun natin yung unang naging pahayag ni VP Sara Duterte. Kung makikita nyo po at naririnig nyo man na dito nagsimula ho yung galit at puot. Yung pagtratraidor na ni Tamba at ni Zaldico sa pangyayaring ito dahil alam ho na malaking tinik sa lalamunan itong si Inday Sara Duterte at ito'y kanyang sinabi mismo kay President Bongbong Marcos. Subalit parang ang ibig sabihin ni Inday Sara na hindi ho inaaksyonan ito ni President Bongbong Marcos mga kabalitaan. So binalik lang ho natin, inulit lang ho natin itong isyong ito dahil po para naman ma-visualize niyo po kung ba't ba nagkakaganito ngayon ang away sa Kamara sa Malacanang at laban kay Inday Sara Duterte. So dahil galit na nabisto, kaya yun, pinagbuntungan ng galit si Inday Sara Duterte para ho mawala at para isipin nila na parang wala na akong silbi rito sa gabinet na ito. Gusto ko nang lumayas o hindi mag-resign si Inday Sara Duterte. Kaya gumagawa ko sila ng investigasyon para makahanap ng butas at may pa-impeach Inday Sara Duterte. Kaso nga lang po, talagang powerful po talaga. Powerful po talaga pag andyan ho si Papa God, pag kumakampi ho sa iyo, na alam naman ho natin na wala ho itong ginagawang mali si Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. Marami pa po siyang ibinunyag ho dyan sa mga hindi pa po nakakapanood. Yun lang pong portion na yan, yung ating ipinapakita sa inyo. Dahil po, ito ay may kaugnayan po mga kabalitaan sa mga pangyayari ho ngayon, currently, dito ho sa ating bansa. Kaya kung gusto niyo po itong ating video presentation ngayon, huwag niyo pong kalimutan mga kabalitaan, subscribe kayo at meron ho tayong 42,957 na mga subscribers at sana matulungan niyo po ako sa sa bago dumating ho yung halalan, makakuha na ho sana tayo ng 50,000 subscribers at 100 po na subscribers bago matapos ang taong 2025. Kaya like, comment at i-share. Subscribe, then pindutin ang notification bell. Set nyo po sa all para agad-agad ho kayong ma-notify kung meron ho tayong mga latest o bago mga uploaded video sa ating munting bahay dito sa reaction video ng Danagan Balita News Update. Luzon, Visayas at Mindanao, overseas Filipino workers, mga Pilipino, mabuhay ho tayong lahat at tayo magkikita muli sa ating pagbabalik ng mga ilang oras sa ating paghahatid ng mga impormasyon, komprehensibo na mga balitaan sa ating munting bahay. Matsalam ho sa inyong lahat. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's, there's hindi. Hindi na today. Hindi, akong bangang. Or should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Babago. Para maging milyonaryo.